So, ang karoon tayong short introduction. So, katulad ng sa ibang lessons, meron tayong dalawang binabantayan pagdating sa serviceability. Meron tayong capacity and demand. Capacity ng ating beam or yung strength ng ating beam and yung load na i-carry ni beam, which is yung ating demand. So, for capacity, nakaklasify itong demand and capacity into two classifications. Meron tayong immediate and long term. Okay? So, immediate diffraction and long-term diffraction. So, yung capacity ng beam in terms of immediate diffraction ay nakaklasify into dalawa din. Need natin i-categorize kung siya ba ay nasa roof or nasa floor yung ating beam. So, if nasa roof, ito yung ating capacity. If nasa floor, ito. And in terms of long-term na diffraction, kina-classify natin if yung ating structural member is likely to be damaged or not likely to be damaged. So, ito, ini-state naman to sa ating problems or meron bibigay na hint. So, isang guide natin dito, para madali matandaan, is kapag nasa roof ka, compared sa floor, mas konti yung bigat na i-carry ni roof. So, mas maliit yung divisor natin. So, kay floor, since malaki yung kakargay niya, mas malaki yung divisor. Bakit? Kasi pag mas malaki yung divisor, mas liliit yung total capacity. So, for example, yung length ng ating beam is 7,000. If ang ating divisor is 180, maliit, ang bibigay niya, malaking value. Ibig sabihin, ang kanyang capacity is 38.9. Pataas yung pwede mong i-expect na capacity kay roof. Kasi konti lang naman yung kakargahin niya. Pero kung nasa floor tayo, since maraming kakargahin ang floor, so 360 medyo malaki. So ang capacity niya, expect natin na around 19.45 lang siya or 19.44. Tapos pagdating naman sa long term, if siya ay likely to be damaged, huwag tayo magtaas ng expectation. So, lalakihan natin yung divisor, which is 480, para magbigay siya ng medyo realistic na capacity, which is 14.58. Binababaan natin yung expectation natin kasi nga siya ay likely to be damaged. So, if di naman siya likely to be damaged, pwede natin medyo taasan yung ating expectation, kaya bababaan natin yung divisor, which is 240. So yan, tumaas yung kanyang capacity. Then in terms of demand naman, for immediate, ang ating sinusolve yan is yung diffraction due to live load. So pag solve nyan, simply kailangan natin isolve yung diffraction due to the combined effects ng dead load and live load minus the diffraction due to dead load itself. Bakit ganito yung pag-solve niya? Bakit din natin siya isolve direkta? Kasi kunwari, ang diffraction, meron siyang mga formula katulad nito. Ito yung for simply supported na meron uniformly distributed load. Ito yung formula ng diffraction, 5/384 WL raised to 4 over EI. So bakit di na lang natin ito palitan yung W ng weight ng live load? Hindi siya pwedeng gawin kasi meron tayong concept na tinatawag na stage loading. Ibig sabihin, sa concept ng stage loading, kailangan natin i-consider yung procedure sa pag-construct ng ating members. Kasi pag nag-construct tayo ng member, syempre ang unang-unang ina-apply natin is yung self-weight. Kasi pag gumawa tayo ng beam, syempre ang unang bigat na magbibigay effect sa ating beam is yung kanyang sariling bigat. Yan yung unang magbibigay ng deflection. Next naman, after tumigas yung ating structural member, syempre maglalagay na tayo ng, for example, CHB, ng ceiling, ng tiles, or etc. Mas kano pa. So yun na yung ating superimposed dead load. Yan na yung mga ini-impose natin kay structural member. Then, after natin ma-install itong mga superimposed dead loads natin, saka parang darating si live load. Kaya, hindi tayo pwedeng mag-jump straight papunta kay diffraction due to live load. Gamit yung formula na to. Kaya na natin gawin is hanapin natin yung diffraction due to the combined effects netong dead load and live load minus etong dead load para ma-isolate natin si live load. So, ganun talaga yung concept natin. Kasi pag sinolve natin to direkta, ang ibibigay niya sa atin is masyadong maliit na value. Hindi siya realistic. Kung gusto natin maging marotohanan, dito tayo sa formula na to. Mas magbibigay siya ng mas accurate na value, which is yung bigger na diffraction. So pagdating naman sa long term, aside sa ating diffraction due to live load, ang iba pang nag-e-effect sa ating
structure members long term is yung, syempre, yung dead load natin. Kasi habang tumatanda yung ating structure, humihi na din siya kahit papano. Kaya meron tayong diffraction due to sa ating dead load. Then additionally, if yung ating structure ay receive ng sustained effects ng live load, eto na yan. Diffraction due to sustained loading. So, later on, ma-encounter lang natin yan kapag nag-solve na tayo ng problem. So, introduce ko lang yung mga formulas na ating gagamitin